Hindi mapakaling isip ko. Para kung wala sa sarili habang walang tigil ang pagparuot parito ko sa harapan ng emergency room ng hospital kung saan sinugod ang aking asawa. Nanginginig ang katawan ko sa sobrang takot habang abot-abot ang panalangin ko na sana maging maayos ang mag-ina ko. Pero sa tuwing naaalala ko ang dugo nakita ko sa kanyang binti, hindi ko maiwasang mag-alala at matakot ng sobra. Para akong mababaliw habang binibilang ang bawat segundo ng paghihintay. Kulang na lang, pasukin ko ang emergency room. Malaman lang kung ano na ang lagay ng aking mag-ina. Bakit ang tagal ng doktor? Mag-iisang oras na, wala man lang balalabas para magbigay ng resulta sa mag-ina ko? Alex, will you please calm down? Dinugo ang asawa mo. Natural, marami silang gagawin examination sa mag-ina. Nilingon ko si Clarissa. She looked calm and pissed off at the same time. Habang nasa tabi naman niya si Francesca, natahimik lang at nakatingin sa pinto ng emergency room. Magkakasama kami nang isinugod namin si Rain sa hospital. Mabuti na lang at malapit kami sa hospital kung saan nagjo-duty ang tiyuhin doktor ni Clarissa. Kung kaya't madali kami naasikaso ng mga staff. But in spite of that, still, natatagalan pa rin ako sa proseso ng pag-examine sa mag-ina ko. Ang matindi pa dito, ni isang nurse wala lumalabas para balitaan kami. Bagay na lalo tuloy nagpapadagdag sa 1,100 alalahanin ko. Alam mo, imbis na magtatatalak ka dyan, maupo ka na lang dito. Save your energy for later at hintayin ang sasabihin ni Tito. Si Clarissa uli. Dala marahil ng kalituhan ng gagawin, napasunod na rin ako sa utos niya at naupo. Kasalanan ko to. Kung hindi ko sana sinabi kay Rain na sundan ka, hindi sana ito mangyayari sa kanya. Garalgal na wika ni Francesca bago napahagulgol ng iyak. No, it's not your fault. Kasalanan ito ni Alex. Kung hindi niya tinago ang lakad niya, hindi ito mangyayari. Si Clarissa. Yeah, you're right. But, hey, you're the one who asked me to meet you. Hindi ba dapat may kasalanan ka rin? Balik sisi ko sa kanya. Oo, pero sabi ko kahit isama mo siya. Pero hindi ko sinabi na ilihim mo to sa asawa mo. Ayos ka, idamay mo pa ako. May point ka doon, sis. Sang-ayon ni Francesca. Tama si Clarissa. Kung naging open lang sana ako sa aking asawa at hindi naduwag na ipaalam sa kanya ang pagkikita namin ni Clarissa, hindi sana siya matitrigger na maghinala. Dahil sa maling kinikilos ko, binigyan ko siya ng dahilan para magselos. And it kills me to realize na ito ang magiging dahilan ng pagkakalagay niya sa ganitong kadelikadong sitwasyon. The worst thing is pati ang walang malay kong anak na damay pa sa kalokohan ko. Sobra ako nagigilty sa nangyari. I just pray to God na sana malagpasan na mag-ina ko ang yugtong to. And I promise pagkatapos nito na hindi ko na uulitin ang pagkakamaling ito. No more lies, kesyo white lies pa. Magiging honest na ako sa lahat ng desisyon at gagawin ko. Please, Lord, ibalato niyo na muna sa akin na mag-ina ko. Give me a chance to make it right. Naipikit ko ng mariin ang aking mga mata. Hindi ko relihiyosong tao. Pero sa pagkakataong pakiramdam ko ay nanghihinana ako, si Lord lang ang tanging maaari kong kapitan. Narinig ko ang pagbukas ng pinto at nang tingnan ko ito ay ang paglabas naman ng doktor. Doc, how's my wife? Mabilis ako lumapit sa kanya. She bleed a lot, but thanks God, she's stable. Halos sabay na napabuntong hininga kaming tatlo sa narinig. But it doesn't mean na okay na din ang baby. Anong ibig niyo sabihin, Doc? Maraming dugo ang nawala sa asawa mo. Dahil dito, nagkaroon ng premature rupture ang panubigan niya. Dahilan para magdesisyon na kami na isesarya na ang pasyente. ASAP. Ano? Pero hindi ba masyadong maaga pa? 7 months pa lang ang tiyan ng asawa ko. Halos di ko marinig ang boses ko sa magkahalong gulat at hindik. Yes, but the thing is, wala na tayong choice. Hindi pwedeng magtagal sa sinapupunan ng bata. The life support is not there anymore. Don't worry, we will put your son in an incubator as soon as possible. Mas okay na yon kaysa mag-stay siya sa tiyan ng asawa mo, which is more dangerous. Hindi lang para sa anak mo, pati na rin sa asawa mo. Naintindihan mo ba ako? Natigalgal ako sa narinig at di makapagsalita. Ang daming tumakbo sa utak ko. Pakiramdam ko katapusan ko na. Nalula ako sa bilis ng pangyayari. Pero isa lang ang masisiguro ko, kailangan kong iligtas ang pamilya ko. At para magawa yon, kailangan ko magtiwala sa doktor. Tulad ng sabi niya, wala na akong ibang pagpipilian but to trust his suggestion. Naghugot ako ng malalim na paghinga. Maluha-luha, hinarap ko ang doktor. Okay, Doc.
Gawin mo lahat ng makakaya mo para mailigtas ang asawa at anak ko. Kayo nang bahala sa mag-ina ko. Buhay ko sila. Hindi ko alam kung ano magiging buhay ko kung mawawala sila sa akin. I understand. I'm also a father and a husband like you. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos sila. Dasal lang, iho. Malalagpasan din na mag-ina mo to. He tapped my shoulder and he left. Pagkatapos, dumating ang isang nurse. She handed me a waiver na siya ko namang pinirmahan. Pagkatapos kong pinirmahan yon, ay nagbakasakali ako magpaalam para kausapin si Rain. She told me na hindi pa daw pwede at after operation na lang daw ako makakalapit. Na nagpadagdag ng sakit sa aking puso, knowing that hindi ko malang makomfort ang asawa ko bago operahan. Pagkatapos umalis ng isang nurse, isa pang nurse mula sa ER ang lumabas. Mr. Madrigal? Sir Alex? Wika nito. Yes, ako nga. Agad nalapit ko. Gusto po kayo makausap ng asawa mo? Ha? Pero sabi ng doktor, it's okay, pumaig na si Doc. Pero sandali lang, para lang mapakalma si Mrs. Iyak ng iyak, hinahanap ka. Gusto ka raw niyang sermonan bago siya operahan. Mukhang malaki ang atraso niyo sa kanya. Nangingiting sabi ng nurse. Hindi ko alam kung anong i-react. Though, I'm so thankful dahil sa wakas, makakausap ko na din ang asawa ko. Yeah, sige. I will come to see her now. Pakisabi kay Doc. Salamat. Yun lamang at mayapay sumunod na ako sa nurse papasok ng ER. Nagkaagaw gising ang aking diwa na makarinig ako ng mahinang pagtawag mula sa pintuan. Kahit namimigat ang mga mata ay pinilit kong dinilat para katagpuin ng tingin ang may-ari ng baritonong boses na yon. Si Alex, ang ama ng aking anak. Sa kabila ng kalokohang ginawa niya ay pinili ko pa rin makita at makasama. Lalo na sa mga oras na to. Kung saan mas kailangan ko siya, namin mag-ina niya. Kailangan ko siya ngayon higit kanino man. He's my husband after all, my only sanctuary. At ngayon nalinaw na ang lahat ng maling hinala ko sa kanya. Wala nang dahilan pa para ipagkait ko sa kanya ang kapatawaran. Alex, umakma akong uupo. Ngunit bago pa ako makagalaw ay maagap na akong nilapitan ni Alex at naupo sa aking tabi. Shh, don't move. You need to save your energy para sa operasyon. Pinigilan niya ako sabay halik sa aking mga labi. That kiss is a bliss. Tila nawala lahat ng bigat sa aking dibdib. He took all of my worry for sure. That kind of magic na siya lang ang nakakagawa. Hinalikan ko siya pabalik. Sandali siya natigilan. Bahagya siyang dumistansya at takang tinitigan ako. Hinalikan ako ng asawa ko pabalik. Does it mean pinapatawad mo na ako? Or, wait, huwag mo sabihin na naka-anesthesia ka na. Nilingon niya ang nurse as if he's looking for confirmation. Natatawang kinurot ko siya sa braso. Don't be funny, wala pa akong anesthesia. Medyo nanghihina but I'm still in my senses. Oh, okay, good. So it means we are okay now. As in, pinatawad mo na ako. Ano pa nga ba? Pasalamat ka at naging vocal si Clarissa at depensahan ka. Or else, ni anino ng anak mo hindi mo makikita. Nawala ang ngiti niya at lumamlam ang mga mata niya. I'm sorry. I know it was a very stupid act. God knows kung gaano ko ito pinagsisihan. You can't imagine the fear that I got na makita kita kanina, bleeding and suffering. I was terrible devastated, knowing the fact that ako ang naging dahilan niyan. I can feel the pain as he speaks. May luha rin ang gilid ng kanyang mga mata. Naawa naman ako, inapuhap ang kamay niya at pinisil. Tama na, it's over. I fully understood your intention, pero next time sana, maging honest ka sa akin. We're into this relationship, and the first rule is we need to be open to each other. Remember, it always takes two to tango. Kung gusto natin magtagal sa relasyon to, we should practice good communication. Para hindi tayo nauuwi sa ganitong sitwasyon. Naintindihan mo? Sunod-sunod ang tango niya. Mahigpit niyang hinawakan ng aking kamay at matiim na nakipagtitigan. Yes, tama ka. Just for the record, ako talaga ang may mali. I never been into a serious relationship gaya nito. Kaya marahil wala akong idea sa rules and everything. But now, I'm starting to learn. Thanks to you. Mabagal man akong matuto, pero sana bigyan mo ko ng kaunting panahon para matutunan ng lahat. I'm trying naman eh. Just give me some time to improve, and I promise I'll be better. Nangingiti, hindi lamang ang mga labi ko kundi ang puso ko sa narinig. He's willing to compromise. Sapat na yon para mas mahalin ko siya ng buong buo.
Don't make promises. Just do it. Nandito lang ako para gabayan ka. Anyway, I'm also a beginner. Baka nakakalimutan mo. Ngayon lang din ako kinasal, no? Let's learn together. Pwede ba yon? Yes, we will, my love. Together forever. He pinched my nose at pag ano'y pinataka ng halik ang aking tiyan. Sorry po, pero kailangan na pong hihanda si Mrs. para sa operasyon. Putol ng nurse sa amin. Napabuga ng hangin si Alex. Bantulot siyang tumango at muling hinawakan ng mahigpit ang aking kamay. Natila ba gusto niyang bigyan ako ng lakas ng loob bago ako isalang sa madugong operasyon. At hindi naman siya nabigo. Binigyan niya ako ng lakas. To the point na parang wala na akong takot. Knowing that nandito lang siya para sa akin, naghihintay para sa aming mag-ina. Handa ka na, babe? Yes, ready na. Ikaw ba, ready ka na? Yes, hindi lang ready. Excited na rin. Excited na ako maging daddy. He kissed me in my forehead. I notice he's crying now. Ganon din ako. Alex, alam ko hindi ko ito madalas sabihin. But this time, buong puso ko itong bibigkasin sa'yo. Alex, I love you. I really do. Nangisla pa mga mata niya. From there, nakita ko ang kaligayahan at wagas na pagmamahal. Something na ngayon ko lang malinaw na nakita sa kanya. I love you more, babe. Till the end. I'll be loving you. Itaga mo sa bato yan. He then kissed me more at pagkatapos ay tuluyan na kaming pinaghiwalay ng nurse. Hindi ko alam kung ilang oras ang lumipas. Sa awa ng Diyos, nakaraos din ako. Though naka-anesthesia, gising ako the whole time habang inooperahan, kaya't nagawa kong saksihan ang paglabas ng aking anak. Narinig ko siyang umiyak, and God, it felt wonderful. Pati ako naluha na rin sa tuwa. Right at that moment, na-feel ko talaga na isa na akong ina. Tulad ng inaasahan, premature siya. Immediately, pinasok siya sa incubator. In spite of the early labor, wala naman naging ibang komplikasyon ng bata. According sa doktor, normal naman ang vital ng baby, which is good news para sa aming mag-asawa. Kailangan nga lang magtagal ng 1 o 2 buwan pa ang bata sa incubator. Just to complete the 9 months na hindi niya nakumpleto sa tiyan ko. And that is totally okay with us. Mabilis naman lumipas ang 2 buwan at pagkatapos nun ay nagawa din naming maiuwi ang bata. And that's the most happiest day of our lives. Sa wakas, nakumpleto na rin kaming 3. At this point, masasabi kong buo na ang pamilya namin ni Alex. Bagamat alam ko na hindi dito natatapos ang lahat, there will be a trials at mga problema pa rin maaaring dumating na susubok sa amin. Alam kong walang perpektong relasyon, pero susubukan namin maging maayos ang lahat sa aming dalawa. Naniniwala ako sa katatagan ng aming pagmamahalan, just enough para manatili kaming matibay sa gitna ng unos.